Pero ka, sisitahin ko pa rin kayo, pero lalambigin ko. Pwede nga rin doon. Siguro natatakot kang ma-mass report uli, no? Paano po na ibalik ni Rendon Labador ang kanyang Facebook page? Ang daming nag-petition. Ang daming nag-petition. Anong ang daming nag-petition? Maniniwala ba kayo sa mass comeback? Loko-loko to, magpe-fake news pa. Walang ganon, walang mass comeback na sinasabi nila mga lodi. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV, nagbabalik. Meron po tayong tatalakayin about po sa pagbabalik ni Rendon Labador. Ayan, marami po yatang magagalit dito, may ini. Dahil kung maalala nyo mga lodi, si Rendon Labador po nawala po sa Facebook. Gawa nga po ng minas report po siya. Pero ngayon, nakabalik na po siya. Yung mass report nga pala na yun mga lodi, about po doon sa issue. Sa icing ng cake ni Vice Ganda at saka ni Ayon. At dito nga mga lodi, inutusan yata ni Vice Ganda na i-mass report ito si Rendon Labador. At ito nga po yun, papakita ko po sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Nakapag-mass report na balaha. Charot. Ayun, may charot pa si Vice Ganda. Bago po natin talakayin to, lilinawin ko lang mga lods ha. Hindi po ako pabor kay Rendon o kay Vice Ganda dito. Ipapaalam ko lang po sa inyo kung paano nga po ba na ibalik ni Rendon Labador ang kanyang Facebook page. Dahil meron po silang fake news dito mga lodi, paano po na ibalik ni Rendon. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo pa sa Facebook page, Peps TV 2.0. At dito nga mga lodi, papakita lang po natin yung mensahe ni Rendon Labador gamit po ang Facebook page ni Jormel Labador Fitness. Dahil sabi niya dito, nagbago na daw po si Rendon Labador. Panoorin po muna natin. Kumusta kayong lahat? Yun, Pilipinas. Kumusta po, Facebook? Babalik na po tayo. Maraming salamat sa suporta. So ngayon, love-love muna tayong lahat. Love. Ang sarap ng feeling ng yung nagbago ka na. Iba yung gusto ko kauna. lang tumulong ngayon. Gusto kong tumulong ngayon. Wow, bait-bait naman ni Rendon. Tutulong po si Rendon ngayon dahil nga po naibalik na daw po ang kanyang Facebook page. Sana naman mga lodi, marami po siya matulungan. No? Pabor po tayo dyan kapag ganyan mga charity, ganyan-ganyan. Eto po mga lods, tuloy pa natin kung ano po bang gagawin ni Rendon. Gusto ko mag-charity, gusto kong tumulong. It's time to give back. Kasi magpapasko na rin. So yun, sana love-love muna tayo. Magkaisa muna tayo sa lahat po ng influencers, sa lahat ng mga taong bayan. Magkaisa po muna tayo ngayong araw. At gusto kong mahalin kayo. Yun ang Gusto importante kong doon. mahalin kayo. Ang masasabi mo sa mga haters. Pero, siyempre, yung mali pa rin. Hindi porket nagbago na po tayo ay ito-tolerate na po natin yung mga maling gawain. Okay, siguro medyo sisitahin ko pa rin kayo, pero lalambigin ko kayo. Love, Labador. Maraming salamat po. Ayan mga lodi, sisita pa rin daw po siya pero with love na daw po o may lambing. Pwede nga rin doon. Siguro natatakot kang ma-mass report uli, no? Ayan mga lods. O, ito pa mga lodi. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Paano po na ibalik ni Rendon Labador ang kanyang Facebook page? Dahil dito sa sinabi ni Jormel, may konti po tayong problema dito sa kanyang sinabi. Ito po. Ang katanungan, isa pa, last na tanong na, paano mo nabalik? Actually, Kasi may nagsasabi na mass report ka, tapos na-mass ano ka rin na-mass comeback mask cam po. Parang ang daming nag-petition Ang daming nag-petition. Ano ang daming nag-petition? Maniniwala ba kayo sa mass comeback? Meron bang mass report? Meron daw pong mass comeback? O eto mga lodi yung mga pinagsasabi nitong mokong na to, magkapatid nga kayong dalawa. Sabi dito, dahil daw po sa mass comeback, si Rendon Labador nakabalik daw po dyan po sa Facebook page. Ito po yung ating lilinawin dyan. Dahil mga lodi, kung hindi nyo po nalalaman, ang aking page po, ngayon lang po uli nakabalik, ngayong linggo lang na ito. Bago po pumasok ang buwan ng Oktubre.
Dahil nung mga nakaraang linggo, na-unpublish po tayo mga Lodi. Kung makikita nyo po ito, Peps TV 2.0 na meron po 210k followers mga Lodi, your page has been unpublished. Dahil din po ito, sa tingin ko lang na mass report din po tayo nung mga nakaalitan po natin dyan po sa pagpuna po ng mga maling gawain, lalong-lalo na po yung mga influencers na nagpo-promote po ng mga sugal at yan naman po mga jutak talangka hindi po nila maintindihan kung ano po pinararating ng aking mensahe dito sa Facebook page. Mas gusto pa po nilang malulong ang ating mga kawawang kababayan kaysa po ma-aware ang mga tao sa ginagawa po nitong mga influencers kuno pero nagpo-promote po ng online casino. So eto mga Lodi, yun po yung sinasabi ko yung fake news po yung sinabi nila. Dahil nag-mass comeback report daw po sila. Kay Rendon Labrador, sino gagawa nun? Ito po yung ginawa ko. Pwede po tayo mag-appeal. Kunyari po, meron pong mass report na nangyari. Titingnan naman po yan ng Facebook team. Hindi naman po basta-basta itong mass report na to mga Lodi. Lalong-lalo na mga Lods, kapag meron pong isang tao na nag-utos po sa mga followers niya na i-mass report nga po yung page ninyo. Lalo din po kung meron po kayong matibay na pinangahawakan na hindi naman po masama yung ginawa ninyo o sinabi nyo sa Facebook. Ito mga Lodi, sinabi po kasi ni Vice Ganda dito, pag-uutos po ito. Nakapag-mass report na balahan. Charot. Dahil siya po ay isang influencer, malaki po din yung impact nun. Dahil po sa sinabi ni Vice Ganda. Okay po? Ngayon, mabalik po tayo. Sa pag-a-appeal nyo po dyan mga Lodi, titingnan po yan o isi-check po talaga kung bakit nga po ba na-unpublish ang inyong page. So dito naman po, sa aking ginawa, syempre, nag-appeal po tayo, magre-reply po yan si Facebook team mga Lodi o Meta Support. After po ng 48 hours, mga Lodi, magre-reply na po yan. Hindi po kayo basta-basta i-unpublish ng tuluyan ni Facebook, mga Lodi. Dahil po, pag-aaralan po muna nila yan. At dahil nga po, mga Lodi, na-explain ko pong mabuti kung ano nga po yung dahilan ng aking pagkaka-unpublish, ayan po, mga Lodi, binalik po ang aking page. Kung nakikita nyo naman ngayon, naka-open na po uli siya. Siyempre, sa tulong din po ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na po kay Ma'am Leia, na isa po siya sa Facebook support o Meta Support mga Lodi, na nag-entertain po sa akin at sobrang bait na tumulong sa atin mga Lodi. Kaya wag na wag po kayo maniniwala dito kay Rendon Labrador at saka sa kapatid niya na nag-mass comeback daw po siya. Kaya po daw na ibalik ang kanyang Facebook page. Loko-loko to, magpe-fake news pa. Walang ganon, walang mass comeback na sinasabi nila mga Lodi. Siguro sa tingin ko, meron po siyang nilapitan na isa po sa mga help support nitong Facebook. Kapag meron po kayong connection sa loob po ng Facebook, madali lang po maibalik kahit na po sobrang dami po nang nag-report. Ito po, sa sample ko na lang sa inyo. Nung eleksyon mga Lodi, milyon-milyon po ang nagmamass report ng isang page dahil nga po sa awayan po ng dalawang partido. Nung panahon po ng eleksyon so bakit wala pong na-unpublish o naburang Facebook page nun? Ganun na lang po yun mga Lodi. Siguro rin kaya po bumait po ito si Rendon Labrador, natatakot na po siyang maulit-uli yun. Malaki po siguro ang binayad niya, sa tingin ko lang dahil tumulong po sa kanya para maibalik yung kanyang page. At ayun na nga mga Lodi, siguro po maraming maaasar dito sa nangyari dahil po na ibalik na po ni Rendon Labrador ang kanyang Facebook page. Pero karapatan niya po yan mga Lodi. Bilang influencer, content creator, ganun talaga. Mababash ka at mababash ka dahil hindi naman po tayo lahat perfecto. Pero ang dapat nyo lang po maunawaan dito, hindi po porkit idol ninyo ang isang tao, basta-basta nyo na lang pong kukonsintihin kahit na mali na po. Kagaya po ni Vice Ganda at saka ni Ayon, hindi naman po talaga tama yon. May mga bata po sa kanilang harapan at naglalandian po sila. Kahit saan nyo pa pong tingnan anggulo, mali pa rin po yung ginagawa niya. Hindi ko po sa kinakampihan ito si Rendon. Isa rin po ako sa nababanas dito. Dahil kahit si Idol Bitoy, inaaway nito. Diba? Ano bang ginagawa ni Rendon? Siyempre, lahat po ng mga sikat, yan po yung kanyang binabanatan para lalo po siyang mapansin. Yan po talaga ang content niya. Kagaya po ng ginagawa ng kapatid niya, mga Lodi, mismong kapatid niya na nga yan. Yung content ng kapatid niya na si Jormel Labrador, binabas niya po yung kuya niya. Ganun po yung datingan ng kanilang content. Kaya po, wag na kayo magtaka kung ganyan po talaga sila umasta. Doon po sila nakilala
At hindi naman din po, porket pinupuna po yung isang tao, binabash na po ninyo ang sikat. Hindi lang po sikat ang aking pinapansin. At hindi po porket pinansin ng isang content creator, nagpapasikat na. Meron kang ginawang hindi maganda. Ganun lang po yun. At yun po yung content ko rin. Kaya wag na wag po kayong maiinis kapag ganun. Tingnan nyo na lang po yung dalawang side kung mabuti ba ito o hindi mabuti. Ganun lang po yun mga lodi. Pero kung pikon kayo, di mag-mass report kayo. Ayun, stay safe mga lodi and God bless you all. Peace, love na daw sabi ni Rendon.